Pero maniniwala ka po ba na ito palang Isuzu Crosswind na to ay may social na version? Chevrolet. At yung pong Chevrolet na to ay Chevrolet Tavera. Ito po, binigyang buhay ng Toyota, itong si Toyota Starlet. At yung Suzuki po na yon ay Suzuki Baleno. Kaya po, noong 1997 na natapos na yung kanilang alyansa, itong si Toyota at si Volkswagen, mga kapatid, ito po, naglaban na po sila. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming mga peking pyesa ngayon. Maraming mga mahihinang klase, madaling masira. Marami rin po ng mga customers namin ang pumupunta dito, nagpapagawa, sila na ang may dalang pyesa. Pero kapag po gano'n ang sitwasyon, isa-isa talaga naming iniinspeksyon itong mga pyesa na ito. Dahil nga po, marami pong mga bumibili sa online, ang akala po nila, ang nabibili nilang pyesa ay genuine or OEM. Kasi nga po, pagtingin mo sa online, pagtingin mo sa mga tindahan na yan, akala mo ang nabili mo ay original na pyesa. Kaso, madaling masira. Pero mga kapatid, meron din pong pumunta dito sa amin, ang dala niyang pyesa ay original talaga, made in Japan. Kaso ang problema, iba yung brand. Iba yung kanyang pakete. Kung halimbawa, ito ay Toyota, ang dala niyang pyesa ay iba yung brand, pero parehas na parehas, original, made in Japan. So, yan po ang gagawa natin ng vlog ngayon. Kung sa Pilipinas may kambal plaka, sa mga pyesa naman na original galing Japan ay may kambal pyesa. Alam nyo po ba yung katawagang rebadging or rebadge or badge engineering? Yan po ang usong-uso ngayon dito sa industriya ng mga sasakyan. Itong mga car manufacturers, nire-rebadge nila yung mga modelo na pag-aari ng isang sikat na car manufacturer at papalitan nila ng logo, papalitan nila ng emblem, papalitan talaga nila kung ano yung pangalan na yon, pero iyon at iyon pa rin yung sasakyan. May babaguhin lang po silang konti sa bumper o kaya yung ilaw, i-facelift nila, papalitan nila yung kulay, papalitan nila yung mga stereo, lahat yan. Marami silang babaguhin, nagkakaroon po sila ng alyansa para po magamit, halimbawa magamit ni Honda, halimbawa lang po yung isang sasakyan ni Toyota, parang ganon. At papalitan niya ngayon ng badge yan, papalitan niya ngayon ng emblem yan at magiging Honda na yon. So ngayon mga kapatid, ang pinakamabigat na pwede nilang gawin sa pagpapalit ay yung engine at yung kanyang powertrain. So isa na yun sa pinakamabigat at mukhang hindi naman yun madalas nangyayari. Kung meron man siguro, may mga ina-upgrades lang po sila. Usong-uso po ngayon ito. Kaya lang po, baka meron kayong biniling sasakyan na hindi nyo po alam na iyan po pala ay rebadge na. So, ibig sabihin, kung ang binili mo ang Toyota, ang nabili mo pala ay hindi po Toyota, kundi Suzuki. Isa sa sikat ngayon na sasakyan. Talagang maraming pumipila ngayon para makabili. Itong sasakyan na to ay yung Mitsubishi na Expander. Maganda rin naman po talaga kasi siya. Sa itsura pa lang at maganda po ang mga reviews. Pero may darating po itong rebadge model at ito po ay yung Nissan Livina. So ayon po doon sa nakikita natin sa website ay lalabas po itong Nissan Livina at ang kanilang nirebadge ay ito pong Expander Cross. Kung ikaw po ay naka-Expander Cross at makasalubong mo itong si Nissan Livina, naku, baka magulat ka. But baka mas mainggit ka pa kung ang kalalabasan nun ay mas maganda si Livina. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kapag nirebadge naman po nila, may mga binabago silang look. May binabago sila sa bumper, sa ilaw, yung cosmetics na tinatawag. Kumbaga sa tao, mini-make-upan po yan ng panibago. Ngayon, kung makakasalubong mo yan, parehas kayo ng body, parehas kayo ng design, yung nung body niya, pati yung taillights, baka magulat ka, baka mamaya mainggit ka. Pero, kung mas maganda naman talaga yung original design mo, ay hindi ka po maiinggit. Makakasalubong mo na po yan sa mga darating na panahon. Hindi naman po bagong bagay sa industriya ng mga sasakyan, itong tinatawag na badge engineering o rebadging or rebadge. So marami na rin pong mga na-rebadge na unit, lalong-lalo na po yung paborito nyong Toyota. So si Toyota po, dahil sila ang nagmamay-ari dito nga sa Daihatsu, 100% na si Daihatsu ay nabili ng Toyota, lahat po ng mga K-cars, yung mga maliliit na sasakyan na ginagawa ng Daihatsu, halos karamihan doon ay nirebadge ni Toyota para ibenta dito sa Asia. Yan po yung Wigo na Daihatsu Ayla, Toyota Raze, at yan po yung Daihatsu Rocky, Toyota Rush na Daihatsu Terios.
at marami pang iba. Kung hindi mo alam yung mga bagay na to, baka magtampo ka sa Toyota. Pero since ang Daihatsu po naman ay pag-aari talaga ni Toyota, wala pong problema doon. Kasi Toyota pa rin naman ang talagang nagmamaniobra diyan sa Daihatsu. Yun nga lang, yung Daihatsu noong araw, hindi naman talaga siya naging ganitong kasikat ni Toyota. Kaya nung lumabas yung mga Daihatsu Perosa nung araw, yung Daihatsu Charade, hindi po niya naitaob yung benta or yung kasikatan ni Toyota. Pero since ngayon, pag-aari na siya ni Toyota, kaya maraming bumili ng Wigo, maraming bumili ng Toyota Rush, at marami po ang bumili nitong Race, yung Toyota Race. So lahat po yan ay gawa po ng Daihatsu na ni-rebadge ni Toyota. Tulad na lang nito mga kapatid, itong Isuzu D-Max na sikat dito sa Pilipinas. Ito rin po yung Mazda na BT50. Naki-rebadge dito ay itong si Mazda. Pinalitan nila ng emblem, pinalitan nila ng kung ano-ano man itong si Isuzu D-Max para maging Mazda BT50. So, yan po ay ni-rebadge ni Mazda. Ngayon, meron pa pong isa. Ito pong, itong Grandia. Ayan. Oh. Kaya pala hindi na naglabas si Toyota ng ganitong Grandia. Ito opinion ko lang Baka kaya itinigil ni Toyota na maglabas ng ganitong klaseng Grandia, yung mga high ace, no? Ay dahil ito po ay ni-rebadge naman ni Mazda Bongo. Hindi po si Senator Bongo Mazda Bongo. Ni-rebadge na po ito. Noong pa man, bago mag-COVID, nakita na po natin na may lalabas nga po Mazda na ganito po, katulad ni High Ace. So ngayon, hininto ngayon ni Toyota yung ganitong model ng High Ace at yun nga po, bago na po yung kanilang inilalabas. Ibang design na, para kang naka-Alphard. Kaya yung mga bumibili ng mga bagong High Ace ngayon, pakiramdam nila para silang naka-Alphard. Kasi sa itsura pa lang, medyo may konting hawig na. So marami pa po ito mga kapatid. Kaya lang, iniisip ko lang din, bakit nangyayari ito? Siguro, dahil sa itong mga malalaking kumpanya na ito, itong mga manufacturers ng mga sasakyan na ito, mga kilala po talaga ito. So siguro, alam nila yung mangyayari sa mga susunod na panahon, kaya ang ginagawa na lamang nila para hindi sila magkamali ng kanilang mga desisyon kung magde-develop sila ng mga panibagong design ng mga sasakyan, nire-rebadge na lang nila yung mga sikat ng mga sasakyan at papalitan na lamang nila ng mga emblem, ng mga logo at kung ano-ano para hindi siya magmukhang si Toyota halimbawa. Kasi ang usapan naman nila dyan, kung pumayag yung alyansa nila, yung kakasundo nila, kung pumayag halimbawa si Toyota na i-rebadge siya ni Mazda, ang marketing, ang lahat naman na gagawin para iyan ay bumenta ng bumenta at kung mayroon man silang maraming babaguhin, yun po ay gagawin na nung nag-rebadge. So, kung bebenta ng malakas yan dahil parehas naman halos yung itsura at may napatunayan na, halimbawa tulad nito si High Ace, may napatunayan na to sa benta, ibebenta ngayon ni Mazda Bongo ng ganun pa rin, siguradong kikita sila. Kaya siguro ganun ang kanilang mga diskarte. Yun po ay opinion ko lang. Ngayon, ano ang opinion nyo? Bakit ginagawa ngayon nila itong pagre-rebadge na yan? Kaya dapat mga kapatid, kung talagang kayo ay diehard na doon sa mga modelo, sa mga brands na yan, ay pipiliin nyo talaga yung bibili nyo. Kasi ang nangyayari, bibili ka ng isang sasakyan, yung pala, hindi yun yung gusto mo talagang maker, yung naggawa. Diba? So ngayon, hanapin mo talaga yung mga sasakyan na hindi na-rebadge kung ano talaga yung gusto mong brand ng sasakyan na bibilin mo. Kaya nga, doon sa mga pihikan talaga sa mga sasakyan, dapat malaman nyo talaga kung ano yung gusto nyong bilhin at kung ano yung nasa harapan nyo na. Baka mamaya yan na i-rebadge po yan. Ngayon, meron pong isang maingay na usapan tungkol dito sa pagre-rebadge. Ito nga po ay sa pagitan ni Toyota at ni Suzuki. Kasi ang gusto ni Toyota, i-rebadge nila itong Jimny at ito pong Suzuki Swift. O yung magandang kotse nila, yung maliit. So, hindi po pumayag si Suzuki. At dahil gusto po nila doon ay ma-preserve nila itong kasikatan at itong ganda ng kanilang Jimny at ng Suzuki Swift. So hindi po sila pumayag na ma-rebadge po yan ni Toyota. Pero mga kapatid, marami na pong mga kotse ang na-rebadge si Toyota na iyon po ay original na mga Suzuki. Ito po yun, sasabihin ko po sa inyo. Yung pong Suzuki Celerio, yan po yung Toyota Vitz. At yun naman pong Suzuki Ertiga, Toyota Rumion. At yung Suzuki Grand Vitara, yan po yung Toyota Urban Cruiser. Hindi ko alam kung meron dito sa Pilipinas ng mga Toyota na yan. Pero ito po, binasa natin yung report galing po sa Top Gear Philippines.
malamang sa ibang bansa po lumabas yung mga modelo na yan. Yung mga niribadge ni Toyota ng mga sasakyan ng Suzuki. Marami-rami na rin po mga kapatid yung mga niribadge ni Toyota. Pero meron pala ako nakalimutan na isa. Dito po binigyang buhay ng Toyota itong si Toyota Starlet. At ito po ay nanggaling din ang modelo yung niribadge nila sa Suzuki. At yung Suzuki po na yon ay Suzuki Baleno. Ayan. So si Suzuki Baleno, yan po yung bagong Toyota Starlet na niribadge po ng Toyota mula po sa Suzuki. Mga kapatid, pag pumasyal po kayo dito sa amin sa Autorans, kung 2, 3, 4 na crosswind lang ay makikita nyo po dito sa loob ng shop na ginagawa namin. Pero maniniwala ka po ba na ito palang Isuzu crosswind na to ay may social na bersyon? Chevrolet. At yung pong Chevrolet na to ay Chevrolet Tavera. Yun nga lang, ito po ay inilabas diyan sa India. Nakakainggit, sabi po nila, dahil ito pong Chevrolet Tavera po na ito ay 105 horsepower. Samantalang yung ating mga turbocharged na mga Isuzu Crosswind po natin dito ay 85 horsepower lamang. So mas mabilis po pala itong Isuzu Tavera na ito. Yun nga lang mga kapatid, ito po ay gasoline powered engine. Yung atin po kasi ay diesel. Kaya naman po pala, mas malakas ang horsepower nito. Pero mga kapatid, ang ganda rin ng itsura. Malamang pati yung likod nito, pati yung mga taillights ito parehas. Pero yung interior, may nakuha akong picture, maganda. Kung i-compare mo dun sa mga Isuzu na nandito sa Pilipinas, mga kapatid, walang sinabi yung mga Isuzu dito. Maganda pala itong interior nitong Chevrolet Tavera. Ito pa, mga kapatid, nagpapasalamat ako dito sa Top Gear Philippines. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko malalaman na ito palang Isuzu Trooper na to. Mga kapatid, ginamit po pala ito ni Honda. Honda Horizon. Niribadge din po pala nila ito. Itong Isuzu Trooper. Nung araw kasi, wala pa pong SUVs itong mga Honda. Talagang sumikat sila doon sa kanilang mga Honda Civic, ayan, Honda Accord. Pero nung panahon na yon, 1994 hanggang 1999, wala pong SUV ang Honda. Kaya niribadge nila itong si Isuzu Trooper. At niribadge din po nila si Isuzu Rodeo. At yun po ay yung Honda Passport. So ayan. Pero yung usapan ng Honda at ng Isuzu, hindi po yan one way. Meron din pong niribadge naman si Isuzu na sasakyan ng Honda. Ito po, magugulat kayo. Meron po palang lumabas na Isuzu na kotse, malaki, 2 liters. At yan nga po yung Honda Accord. Niribadge naman po ng Isuzu. Hindi ko lang alam kung saan nila inilabas na bansa yan. Kasi dito, wala pong Isuzu na digasolina na lumabas nung panahon na yun. Ang kotse po kasi ng Isuzu nung mga naunang panahon, yun nga po yung Gemini, diesel na po yun eh. So ngayon, ito pong si Isuzu, niribadge po nila itong Honda Accord. At ang pangalan nga po nung Isuzu na to ay Isuzu Aska po. Yung Honda Accord na niribadge po ng Isuzu. Itong mga kumpanyang to, malalaki to eh. Malalaking mga car manufacturers. Pero ang nasa isip po talaga nila, negosyo. Kaya po itong si Mazda BX-1, so si Ertiga po pala, niribadge po yan ni Mazda BX-1. So dahil po sa malaking negosyo, itong kanilang mga ginagawa, mga kapatid, totoong nagtutulungan sila dito sa kanilang mga alyansa. Akala ko po sa politika lang may alyansa. Ang kagandahan dito sa alyansa nitong mga malalaking kumpanya na to, mga kapatid, talagang kumikita sila. Hindi po sila siguro nagkakaroon ng failures dito. Pero mga kapatid, meron pong 2 kumpanya na nagkaroon sila ng alyansa, pero pagdating ng panahon, naglabanan din sila. Ito nga po ay ito pong Volkswagen. So si Volkswagen, wala po siyang pick-up noong araw. So ito ay German company, pero nakipag-alyansa siya kay Toyota. At ang kanilang niribadge ay yung pong Toyota Hilux. Ito po ay noong 1980s pa. So medyo lumang-luma na rin yung Hilux na yon. So kung meron mga makikita tayo na Volkswagen na niribadge noong 1980s at noon po, ang pangalan po ng Volkswagen na yan ay Volkswagen Taro. So yan. So nagpatuloy po yon noong 1980s at natapos ang kanilang usapan noong 1997. Kaya po noong 1997 na natapos na yung kanilang alyansa nitong si Toyota at si Volkswagen, ito po, naglaban na po sila. Si Hilux na natiling Hilux. Pero si Volkswagen naman, inilabas na yung kanyang Amarok na pick-up. At iyan po ang ipinantapat niya dito po sa Toyota Hilux. Kaya ko rin naman po ginawa na itong vlog na ito.
Kasi nga po, doon sa vlog ko po kagabi, tungkol dito sa universal na transmission, itong iSIN, kasi nga po, nagtataka rin ako, bakit itong mga European cars na to ay gumagamit ng iSIN na Japan? Yun po pala, marami rin po pala talagang modelo ng mga sasakyan ng mga Hapon ay niribadge po nitong mga European countries na yan. Tulad nga po nitong si Volkswagen, niribadge niya po si Toyota. At si Toyota po, ang transmission niya, sigurado iSIN yun. Kaya po mga kapatid, itong mga sasakyan natin na mga luma, hindi po siguro talaga mauubos ka agad-agad ang pyesa na ito. Kasi marami rin po yung mga sasakyan na yan na niribadge nila nung una pang panahon na hanggang ngayon ay nagagamit nila. Yun nga lang, dahil siguro sa alam naman itong mga malalaking car manufacturers na ito, na nandyan na yung electric vehicle, na pagdating ng panahon, lahat nitong mga modelong sasakyan na yan, ng mga internal combustion engine ay mawawas out lahat yan. Yun ang malaking problema. Kaya siguro ngayon, puro rebadge na lang po sila. Kaya po mga kapatid, baka yung sasakyan mo, rebadge yan. Baka iyan ay hindi talaga yung gusto mong sasakyan. Wala namang problema yon. Basta ang importante mga kapatid dito yung sasakyan mo, okay lang na may kakambal yan na katulad niyang sasakyan. Or may kakambal siyang pyesa. Halimbawa, itong si Ertiga, di ba? Tapos ni-rebadge pala siya ni Mazda. Okay, so maaaring ang mangyayari ngayon, pagka bumili ka ng pyesa, ang makukuha mong pyesa si Mazda, walang problema yon. Kasi parehas naman Japan din yan. So ang problema lang mga kapatid, kung itong sasakyan mo ay may kakambal plaka, yan po nangyayari dito yan sa Pilipinas. So mag-iingat ka dyan. Yung mga iba pong mga sasakyan na nakikita nyo umaandar pa ngayon, baka isipin nyo mauubos ang pyesa nila. Dahil nga yun ay ginagamit natin dito sa Pilipinas, baka dumating ang panahon, wala na tayo mabiling pyesa. Parang hindi po pala talagang mangyayari ka agad-agad yun. Kasi tulad na lang nitong Isuzu Crosswind natin. Ito po pala ay Chevrolet Tavera. Di ba? Umaandar pa po yan diyan sa India. At diyan sa Indonesia naman, sa Malaysia at sa Thailand. Iyan po yung Isuzu Panther. So marami pa po talagang pyesa yan. Hindi pa talaga mauubos yan. Kaya kung ikaw ay naka-Isuzu na Crosswind, mahalin mo pa po yan. Matagal pa naman tong electric vehicle Siguro kung yayaman tayo lahat, gaganda ang buhay, makakabili ka ng electric vehicle. Pero kung itong mga darating na taon at hihirap pa ang buhay, malabo na makabili ka ng electric vehicle. Mga kapatid, sana po, hiling ko lang po sa inyo, huwag niyo pong kalimutan na mag-like and subscribe dito po sa ating channel. At bibigyan ko po kayo ng mga updates dito sa mga nakaraang vlog natin, tulad po nitong automatic transmission ng iSIN na pagpapalitin po natin yung mga gitna nila. Okay, mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po. Pero bago po mangyari yung aking pagtatapos, happy birthday po sa aking mechanical engineer na anak, si Roland Roy de la Merced, na ngayon po ay nagre-review diyan sa Quiapo, Maynila. Digo. Oh. Happy birthday. Sus, thank you. Asan kayo? Oo, dito sila tumapo. Silip ka. Silip. Asa ka na? Silip ka muna, silip. Silip ka muna. Uy! Ayaw mo nang patay Posporo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yes. Isa pa. Tulad mo sila, Jimmy. Saan na pupunta niyan? Uwi. Putik. Grabe naman. Naglalaro pa ako ngayon Ano kala mo kanina? Ha? Ano kala mo? Alam ko naka-filter ka. Sabi ko, tapos bigla na nandito yung ano nyo. Sakita ko yung dan. Uy. Uy, ayos
Dapat dinala niyo na yung raketa ko. Ay, may regalo ko, sabon. Ano yan? Happy birthday, Sir Art. Ayun ka, happy birthday, tatay. Ako talaga kinaya pa. Ako, meron ka naman kalihan dito. Yung isang beses po hinihila niya ako pero wala na. Hindi ko alam kung ano po yung ano niya. Wala, di ko pa naman nakita yun. Picture ko. Mga kapatid, good night!